mga dumating sa aking mga balita at may nakausap ako, mukhang alanganin na si Inday Sara na tumakbo. Sumaklulo bilang isang successor ni Pangulong Marcos. So yun ang nakuha kong balita. So kung gano'n ang mangyayaring balita, parang nakipag-kunaybans na kay Marcos. Hindi ko maintindihan, no? Pero kayong mga DDS o naniniwala sa inyong Vice President o ating Vice President ay tuloy lang kayo. Malay mo magbago ang kaisipan ng Vice President Sara Duterte. Mukhang alanganin siyang tumakbo o papalit bilang isang Pangulo dahil... Okay mga kababayan, ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. Sa di pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe. Maraming salamat mga kababayan. Ito subaybayan natin ang mga reaksyon dito kay retired Colonel Mitran mga kababayan. Itong tungkol ito, Vice President at Presidenting Marcos Jr. bangag. Ito. Kaya nga ay talagang itong mga retired military sa ating bansang Pilipinas talagang nanggigigil dito kay Marcos Jr. dahil sa kanyang pamamalakad dyan sa bansang Pilipinas. Walang ayo, walang hindi ramdam sa taong bayan. Panoorin natin ito si retired Colonel Mitran. Hindi ko malaman kung bakit. Siguro dahil sa dahilan na sinira na siya, para bang nahiya na rin siya sa sarili niya. So anong mangyari ngayon kung sakali ang taong bayan ay kikilos o ang Filipino Guerrilla Forces, sino ay ilalagay natin? Yun yung problema natin ngayon. Mukhang parang hindi pumapayag pati si dating Pangulong Duterte. Para bang hayaan na lang natin sa militar. Yun ang gusto niya mangyari. Pero ang taong bayan gustong palitan si Marcos dahil nga wala siyang leadership at ayun nga mga kababayan ay talagang ang mga taong bayan ay galit na talaga sa administrasyon ni Ngagba, yung tinatawag lang bangag, dahil nga hindi marunong magiging presidente itong bangag. Pinapabayaan niya ang bansang Pilipinas. Hindi naman talaga, sabi nga nila, hindi naman daw ito ang presidente kung hindi ang kanyang asawa. Kaya nga itong mga retired Colonel military ay nananawagan magbitiw at papalitan na ito si Marcos Jr. Kaya nga sabi ni Colonel Mitran ay si Vice President Inday Sara Duterte ayaw daw magiging presidente. Sa ngayon hindi pa, pero darating ang panahon kung ay si Marcos mapatalisik sa kanyang kapangyarihan dyan sa palasyo, ay uupo yan si Vice President Inday Sara Duterte, magiging presidente natin. Sa ngayon, hindi pa, kasi siyempre, tahimik lang yan ang ating Vice President. Darating ang araw, yun nga, malay natin, pagdating ng rally ng Iglesia ni Cristo, kapag lalayas na si Marcos sa ibang bansa, di ba? Siyempre, marami nang aatin dyan sa rally. Lalayas na si Marcos. Bumaba na sa kanyang pwesto. Siyempre, tatayo na si Vice President bilang presidente. Tuloy natin panoorin. Pero, bilib ako sa mga ganitong dating military ay talagang matatapang, talagang naglingkod ito sa ating bayan noon. Ay talagang palaban ito, kapanahunan sa kanila kasi talagang matapang ngayon ang mga military. Parang hindi na tumindig sa mga sarili, hindi na tumindig bilang
ginagampanan nila ang kanilang tungkulin para sa bayan. Pero sa palagay ko, yung mga military naghihintay lang yan ng panahon. Tuloy natin panoorin itong ating mga reaksyon ngayon, mga mainit na reaksyon. Lumalala ang korupsyon, wala nang kaban ng bayan. Lumalala ang drugs. Lumalaki na naman ang komunista. Abuso sa kapangyarihan. So, ayaw rin ng taong bayan. Ako, mapipilitan. Sino kayang pwede nating... Yan lang naman mga kababayan, no? Mga adik, nagbalikan na, lumalagapak na ang mga adik. Mas lalo na sa Manila, di ba? Grabe na, hindi na mapigilan ng mga adik. Kaya nga marami nang galit dito kay Marcos Jr. Isa na rin ako kasi ayaw ko ng adik talaga. Kasi yan ang mga adik ay mamamatay tao talaga yan kapag nasa alanganin. Hindi lang kaysa nasa alanganin. Uunahan ka pa nila yan. Grabe yan talaga mga adik. At saka lalo na ngayon, korupsyon sa ating bansa. Ubos na ang pira o mano. Malapit na mabangkar ito bangkarote ang ating bansang Pilipinas. Ultimo nga sa PhilHealth ay kinuha na rin ang pira. Kaya galit na sila si Colonel Mitran. Ipalit. Mayroong sa aking nangungulit. Pinipilit niya na si Supremo ang maging Pangulo ng Pilipinas. Yun ang gusto may nagbigay sa akin information kung nasaan yung kayamanan ng sinasabing ginto na parang 100 million dollars na 100 million laki yan, no? 100 million dollars, laki niyan yung ginto, no? Kung totoo yan, kung totoo yan sa tinago, dapat lumabas yan, no? At ipakulong yan kung kaninong ginto yan, kung kang Marcos ba yan, dapat kunin nuli yan. Ginto ba yun or pera? Siya lang daw nakakaalam at alam niya kung sino may mga hawak-hawak nito. Hindi talaga na-withdraw dahil anong tawag nito? Siya lang nakakalam. So, mapipilitan. So, pilit kong what I mean, medyo magulang isip ko. Pilitin kong tanggapin ni Supremo, pero ang sa tutulang ayaw niya. Kasi nung paman napabalita si Inday Sara na ayaw niyang ayaw niya maging presidente ng ganon-ganon. Gusto niya hintayin ang 2028 para maging legal ang laban. Pero paano kung kumilos tayo ngayon? Sinong upo? Ayaw rin ni Supremo eh. Hindi kapag kumilos na tayo ngayon, kumilos na taong bayan, wala, mapilitan na si Vice President Inday Sara Duterte makaupo bilang bago nating Pangulo. Mapilitan na siya. Sa ngayon, hindi pa. Wala pa siyang kasi siyempre, hindi naman talaga yan bababa si Bangag kapag hindi kumilos ang taong bayan. Pero kapag ang taong bayan ay kumilos, ay talagang uupo na si Vice President diyan sa palasyo. Ayaw ko lang kayo kung kaya nyo pilitin si Supremo kasi malaki nga kasi ang problema. Maganda din. Halimbawa ngayon, mapababa si Bangag sa kanyang bilang presidente, di ba? Habang hindi pa handa ang VP, hindi pa nakapagano sa kanyang mga kabinete. Upuan mo na ni Supremo, ni Cadado. Pwede rin kasi si Cadado matapang yun eh. May panindigan din yun. Dapat upuan din tapos saka ipatik over ni Vice President. Di ba? Ayun, tapos bitayin ng mga yung mga demonyo yan, yung gumagawa ng mga kalukuhan sa ating bansa. Bitayin natin. Isa rin ako, papaluin ko mga puwit nila dyan kapag nahangir na sila.
Oo, babayaran nila ang mga ginagawa nilang kalukuhan at saka, yun nga, vitay, ibalik sa ating bansang Pilipinas. Problema ng bansa, yun yung problema natin. Si Inday Sara, yun rin ang gusto niya, malaking problema. Anong malaking problema? Wala nang silbi ang Pilipinas. Wala na. Ang Supreme Court, narinig nyo ba ang Supreme Court ruling? Ang media, narinig nyo ba na pumanig sa taong bayan? Dapat talaga baguhin ang sistema sa bansang Pilipinas. Baguhin lahat mula Humilik, Kongreso, Senado, Suprema, Korte. Ay dapat baguhin, isarado, ipadlock mo na, no? Kasi nandyan ang mga sakit, cancer. Sakit cancer, nandyan na yan. Ang armed forces, narinig nyo ba na pumanig sa taong bayan? Pero anyway, ang armed forces siguro nag-aantay lang ng critical lang yan. Sinasabi. Paano kung wala? Ganun na lang tayo? Pero palagay ko kami ni Supremo, hindi kami papayag na hindi matanggal si Pangulong Marcos. Dahil ang taong bayan mismo ang nagpupos sa amin, nagpupos. Baka ito na nga sa January 13. January 13 ang inihintay natin, baka ito na ang panahon nga mag-alsa baluta na ito si Bangag dyan sa palasyo. O, diba? Paki-subscribe naman. Sino ba naka-subscribe sa aking channel? Ngayon, kung magpahinga na din kami kaya, ano kaya kung ganun din? Wala nang gustong pumalit sa mga Marcos eh. Wag sir. Laban lang kayo ni Captain Dado. Nandyan din ang mga Pilipino nasa inyong likuran. Hintayin na lang nga natin ang rally ng Iglesia ni Cristo. Malapit na. Isang linggo na lang. Lahat na pinagtatakot, lahat na pinagbabayaran, pati kaluluwa. So siguro, lahat nga gusto nilang bayaran para manahimik, para hindi yung mga baho nila dyan sa Kongreso at saka sa Malacanang. Babayaran, gusto nila babayaran. Kaya lang, ang usok, hindi pa rin. Hindi mapigilan ang usok. Diba? Ay talagang lalabas ang ginagawa nilang mga kalukuhan dyan sa palasyo. mamahinga na lang tayo siguro. Ano sa palagay nyo? Please give comment. Pahinga na lang tayo. Hayaan na lang natin na magkamatay tayo sa kahirapan. Ha? So ano sa palagay nyo mga kaibigan? Wag, tuloy ang laban. Itigil na lang namin. Wala nang mamuno. Hayaan na lang natin. Hayaan nyo na lang yung mga komentarista, yung mga ibang mga general, ibang mga comment. Hanggang lang sila comment eh. Comment lang sila ng comment pero hindi naman umaaksyon. Ang administrasyon ngayon, ang kakapal ng muka, hindi tinatablan. Ano mang sabihin niyo? Baka simento na ang mga mukha niyan eh. Hindi naman tumagos ang kahiyaan, baka simento na ang mga mukha niyan. O, diba? Kakapal ng mukha. Mga kasing kapal sa simento ang mukha niyan. Ayaw bumaba eh. Alam naman nila nga kinukurakot ng mga demonyong pira natin. Ayaw pa rin eh. Samantala, yung ibang presidente sa ibang bansa ay kapag pinapalayas, layas na agad. Wala nang kakapalan. Pero itong presidente natin sa ating bansa ngayon ay talagang makapal pa sa siminto ang kanyang mukha. Ayaw bumaba. Wala eh. Hindi sila tinatablan. Bagkos ang mga taong bayan, naniniwala sila na ang Marcos ay magandang ginagawa sa bansang Pilipinas at ang korap si Inday Sara. Yun yung maraming kaalaman na mga walang pakialam sa social media. Magaling nga magbaliktad. Gawain nila, binabaliktad nila ang gumawa ng kabutihan. Di ba? Oo. Para ba, pinaikot lang nilang
tao ba, pinapaikot, pinapaniwala sila ang magaling, sila ang matino. Pero hindi na maniwala, hindi na nila kasi makuha ang mga Pilipino ngayon kasi social media na ang labanan. Oo. Kahit binayaran nila ang mga stream media, pero ang mga social media andyan, aktibo pa rin ngayon. Yan ang mga aktibo ngayon. Social media, hindi bayaran. Media, hindi nakikilam sa social media. Alam nila maganda ang ginagawa ng Marcos. Yun yung problema. O di, ano kaya kung gano'n na lang siguro, manahimik na lang tayo. Ang nagsasabing alam nila magandang ginagawa ni Marcos ay kanila din yun eh. Yan, nakinabang yun. Nakinabang yun kay Marcos. Isa din yun nakinabang, bayaran yan. Tayo. Ha? Manahimik na lang tayo. Siguro. Anyway, pag-uusapan namin na yung Supremo yan. Unang tao. Okay guys, hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pag-subscribe. Maraming salamat. Bayan. Kasi nga, kami lang ang nagpo-post kasi nagpo-post eh. Tapos yung mga ibang tao, post ng post sa amin, pero hindi naman tumutulong. Eh paano yan? Kami lang naman ang kumikilos. Yung FG na commanders, yung iba ayaw kumilos, post lang na post. Ni mag-share nga ng aming mga vlog para ma-educate ang Pilipino, hindi ginagawa. Puro yabang lang ginagawa. Puro kwento ang ginagawa. Eh, paano tayo madagdagan? Paano tayo dadami kung kayo-kayo lang nag-uusap? Yung 10, sila nagbubulan, 10 balik. Eh, ang tanong doon, yung 10, nadagdagan ba? Wala. Nabawasan pa nga. Yung iba umalis kasi nabubuisit. Imbes na parami, pabawas. Paano? Mayroon ako nakikita, 2 lang sila nagbubulaan. Gagamitin yung group chat. Anong klase yung gagamitin yung group chat? Tapos sila lang magbubulahan. Gusto nila marinig magaling siya. Gusto niya malaman na matapang siya. 2 lang naman sila nagbubulahan. Ang nangyari, instead na magpadagdag, nagbawas kasi naglip yung iba. Kasi nabubuisit. Dapat sana, pag nag-comment kayo, pag na-observe nyo na walang nagpa-participate, tumigil na kayo. Okay mga kababayan, ito na lang ang aking reaction. Ito, napanood nga natin ito si Colonel Mitra, no? Naglabas siya ng saloobin sa ating mga kababayan nga dapat makisa. Tama naman, dapat makisa na tayo. Huwag tayo puro sa social media. Wala talagang magagawa tayo kapag puro lang tayo comment. Puro sa social media, puro lang ngat-ngat. Dapat talaga, makisa na tayo. Sa January 13, makisa na tayo. Sama-sama tayong lahat ay dyan na panahon na. Panahon na. Tapusin na natin itong administrasyon ni Marcos. Magkita-kita tayo sa January 13 dyan sa Quirino ba yan o sa Lunita? Maraming salamat sa inyo lahat. Pakisubscribe. Bye-bye mga Pilipino natin.